Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uron. Taong 1963. Matuginaw, Samar. Naninirahan sa sentro ng Matuginaw, itong si Uron. Bagaman mahirap ang buhay sa lugar na yon, pinipilit niyang dumiskarte alang-alang sa 3 niyang anak na umaasa sa kanya. Sa umaga manlalako siya ng mga kakanin. Sa gabi naman, nagsisilbi siyang tanod sa kanilang lugar upang masigurong ligtas ang pamamahinga ng mga kababaryo niya. Araw-araw niya yung ginagawa. Kaya kapag umaga, matapos niyang makapaglako, matutulog na siya ng buong maghapon. Sa mga oras na yan, ibinibigay niya ang kapamahalaan sa kanilang tahanan sa kanyang asawa. Hindi naman siya doon ganong nag-aalala. Gawa ng buong araw, wala yung pinupuntahang iba. Basta ang ginagawa nito, mag-ayos at maglinis ng kanilang tahanan. Ito rin ang nagluluto at dumidisiplina sa kanilang mga anak tuwing nagkakasala ito. Masaya naman ang buhay doon nila Uron. Sa katunayan, kahit naghihirap sila minsan, kontento na sila sa mga bagay na kanilang kinikita. Makakain lang ng 3 beses sa isang araw, masaya na sila. Para sa kanya, pinagpapala na sila ng Diyos sa ganoong estado, gawa ng maraming tao ang naghihirap kung ikukumpara sa kanilang pamumuhay. Yung iba mayayaman, pero lahat ng miyembro ng pamilya hindi nagkakasundo at mas malala pa, yung iba may mga sakit. Sa totoo lang pinuno, mabait na tao naman itong si Uron. Ang pinakaayaw niya lang sa lahat ay yung merong taong nakikialam sa kanilang pamilya. Hindi kasi siya sanay na may nanghihimasok sa kanila, lalo na't wala naman yung ambag sa kanilang mga buhay. Sa paglipas ng mga taong kasama niya ang kanyang pamilya, ramdam niyang medyo tumatanda na siya. Yung kanyang mga anak nagbibinata na, kaya na may inaasahan na niyang may matitipuhan na yung dalaga sa lugar nila. Hindi naman niya ito pinagbabawalan sa mga bagay-bagay, lalo pat karapatan din niyo ng mga bata kahit papaano. Ang sa kanya lang, huwag yung aabuso sa mga kalayaang ibinibigay nila. Palagi niya rin yung binabantayan, kaya na may naging kampante siya na wala itong ginagawang masama. Subalit, pagtungtong ng taong ito, magbabandang buwan ng Marso, meron siyang nabalitaang hindi niya nagustuhan sa panganay niyang anak. Ayon kay Uron, na habang nasa kasagsagan siya ng paglilibot ng mga kakanin, may nakausap siyang lalaki na matagal na rin niyang kakilala. Uron, alam mo na ba yung nangyari sa anak mo kahapon? Sigurado ako hindi pa. Pag-ingatin mo yun. Hindi basta-basta ang kinakalaban niya. Di naman sa nangingialam ako pero karapatan mo bilang ama na malaman ang mga bagay-bagay. Wika nung lalaki, paglapit niya rito. Nang marinig naman ni Uron ang sinabi nito, agad naman siyang napatanong, gawa ng wala siyang kaide-ideya ukol sa mga nangyayari. Noong una, inakala niyang may nakaaway lang ito. Pero paglahad ng kaibigan niya ukol sa mga nalalaman nito, doon na niya naramdaman ang matinding pagkabahala na bigla na lamang nangibabaw sa kanyang katawan. Base sa kwento ng lalaki, merong nakasuntukan ng panganay niyang anak noong nagdaang araw. Kung hindi yun nagkakamali, ang batang nakaharap nito, anak ni Tandang Ipang,
na kuno-kunong mangkukulam sa kanilang lugar. Maraming tao na doon ang umiiwas, kaya karamihan sa kanila hindi na yon pinapansin pa. Pagtatapat pa nito na, nagkasakitan ng dalawa, dahilan naman para umabot sa pagbabanta ang kanilang pag-aaway. Tinakot ng anak ni Ipang ang anak niya na isusumbong niya yon sa kanyang ina para maparusahan. Dagdag pa nito na walang nakapagsabi kung ano ang inumpisahan ng pagtatalo ng dalawa. Basta nung nagkasalubong yun sa daan, bigla na lamang yung nagsuntukan. Nga pala, para may ideya kayo sa anak ni Oron. 18 anyos na yon noong mga panahong yon. Malaki ang katawan, gawa ng batak yon sa pagpapasa ng mga kahoy na panggatong. Mainitin din ang ulo nito. Ngunit sa kabila nun, maraming dalaga ang humahanga rito dahil sa kagwapuhan nitong dala. Karamihan sa kanila, kinaiinggitan talaga ang anak niyang yon, kaya nung malaman ni Oron ang nangyari, hindi na siya nagtaka. Gayunpaman, nababahala pa rin siya, gawa ng alam niya kung anong uri ng tao yung magulang ng nakasuntukan nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi na niya pinaubos ang mga nilalako niyang kakanin. Ang ginawa niya, dali-dali naman siyang pumunta sa bahay ng binatang nakaaway ng kanyang anak para kausapin ito. Di naman gaano kalayuan ang bahay nito sa kanilang baryo. Kaya pagkalipas ng ilang minuto, nadatna na niya ang tahanan ng binata kung saan unang bumungad sa kanya ang ama nitong nagwawalis. Paglapit naman niya sa bakuran ng bahay nito, tahimik naman siyang nilapitan ng lalaki habang nananatiling walang imik. Medyo mabagal din ang paglakad ng taong yon, pero yung paningin nito sa kanya, parang nanlilisik na para bang meron itong halong galit. Nang masipat naman yon ni Oron, pinilit naman niyang maging kalmado nang sa gayoy maiwasan niyang makaisip ng masama. Pagharap naman nilang dalawa, mahinahon naman siyang napangiti rito habang buong pagpapakumbabang nagwiwika doonang. Magandang umaga ho sa inyo. Ako nga pala yung ama ni Biboy, yung nakasuntukan kahapon ng anak ninyo. Hihingi sana ako ng tawad sa kanyang nagawa. Dinidisiplina ko na ho yun, kaya wala na ho kayong dapat na ipag-alala. Mga bata talaga. Minsan hindi mo maintindihan eh. Magkakababaryo na nga lang tayo. Nag-aaway-away pa. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ito na para bang hindi yun naniniwala sa mga bagay na kanyang inilahad. Pagsilay naman ito sa kanyang mga mata, seryoso namang sumagot ang lalaking yun sa kanya ng, ano naman ang malay ko sa pag-aaway nilang dalawa? Wala akong kakampihan sa kanila dahil hindi ko naman alam ang mga nangyari. Sa akin lang wala yung problema. Pero kilala niyo ang asawa ko. Mahilig yung magkimkim ng sama ng loob sa kapwa nito. Alam mo Manong, ibang usapan ang nangyari kahapon. Kaya kung ako sa'yo, mas mainam na asawa ko ang kausapin mo. Halika. Sumunod ka sa akin. Nasa loob siya. Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip namang sumunod si Oron sa lalaking yon. Hindi naglaon. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na kumakain ng dugo. Pagsipat naman ito sa kinaroroonan niya, dali-dali din naman yung lumapit na para bang meron yung nais sabihin. Sa kanilang pag-uusap, mariin namang inilahad ng babae na hindi nito nagustuhan ang ginawa ng anak niya. Pagtatapat pa nito na, isang buong gabi na niyang pinag-iisipan ang gagawin niyang parusa rito. Ayon pa sa mangkukulam,
Hindi yun mapipigilan ni Oron dahil unang-una, ang anak niya ang merong pagkakasala. Dagdag pa nito, nakadepende sa kanyang binatang anak ang magiging pasya ng sigalot na kinakaharap nila. Nang marinig naman yon ni Oron, matapang naman niyang sinagot ang matanda na kung hindi sila magkakapatawaran, mas lalo lang nalalaki ang gulong yon. Paalala niya pa sa babae, hindi siya ang tipo ng ama na magpapabaya sa mga anak niya. Hanggat kaya niyang gumawa ng paraan, tutulungan niya yon at hindi siya magdadalawang isip na pumatay kung yon ay kinakailangan. Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, dahan-dahan naman siyang tumitig sa matanda habang seryosong nagwiwika dito ng, Parehas lang tayo ng nararamdaman. Hindi naman nasaktan ng todo ang anak mo. Kaya bakit napakahirap sa iyong magpatawad? Magkababaryo tayo. Magkakilala na kung tutuusin. Kaya sana, huwag niyo nang palalain ang sitwasyon. Sa huli kasi, tayo-tayo lang naman ang mahihirapan ito. Pagkalahad naman niya sa mga katagang yon, mahinahon naman siyang nagpaalam sa babae. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito, subalit bakas sa pagmumukha nito ang tila bang pagkasabik ukol sa mga bagay na kanyang inilahad. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman siyang naglakad papalayo, kasama ang asawa nito. Yung lalaking yon, wala namang naibigay na magandang payo sa kanya, kaya hindi niya na yun gaanong pinakinggan. Sa pagbalik naman niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang anak na tulalang nakaupo sa kubong malapit sa bahay nila. Kasama nito ang dalawa nitong matalik na kaibigan na para bang meron yung mahalagang bagay na pinag-uusapan. Nang mapansin naman yun ni Oron, dali-dali naman siya doong lumapit at walang pagdadalawang isip na kinumpronta ang anak niya ukol sa mga ginawa nito noong nagdaang araw. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik at kasabay nito ang dahan-dahan nitong panlulumo sa kanyang harapan. Hindi naglaon, napilitan na din itong ilahad ang mga bagay-bagay na pilit nitong itinatago sa kanya. Ayon sa kanyang anak, hindi naman talaga niya dapat makakasuntukan ng lalaking yon, kaya lang inudyukan siya nito. Nagsimula ang kanilang hindi pagkakaunawaan noong aksidenteng nasagi ng binatilyo ang dala nitong mga panggatong. Akala ng anak niya, hindi naman yun sinadya ng lalaki, kaya ang ginawa nito, dali-dali namang kinuha ang sakong bumagsak sa lupa. Subalit, nang akmang papasanin niya na ito, bigla naman siyang tinadyakan sa likod ng lalaki, sabay tawa sa kanya. Siyempre, hindi naman niya yun barkada, kaya ang unang pumasok sa kanya, pagdidiskitahan siya nito. Ngunit sa kabila ng pangyayaring yon, pinili pa rin niyang lumayo sa gulo. Ang kaso nga lang, sinundan siya ng lalaki at doon na siya nito paulit-ulit na pinagbabatukan. Habang ginagawa ito sa kanya, patuloy pa rin siyang nagtitimpi pero tuluyan na din itong nasagad ang kanyang pasensya. Dagdag pa ng kanyang anak, natalo niya ang binatilyong yon dahil nakainom ito. Pero kung hindi, paniguradong mahihirapan siyang pabagsakin ito, lalo na't magsinlaki lang silang dalawa. Tumagal din ng halos ilang minuto ang pagbubuno nila hanggang sa meron ng umawat. Nang medyo mahimasmasa na ang kanyang anak, agad naman yung umalis, bit-bit ang mga nakuha nitong panggatong. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon niya napagtanto na tunay ngang walang kasalanan ang kanyang anak.
Pagtatapat pa ng mga kaibigan nito sa kanya, matagal nang mainit ang ulo ng lalaking yon kapag nasisipat sila nitong naglalakad sa sentro. Ilang beses na rin nila yung iniwasan, ngunit sadyang pilit pa rin pinagtatagpo ang kanilang mga landas. Matapos naman yung marinig ni Oron, minabuti naman niyang pag-isipan muna ang mga bagay na kanyang sasabihin nang sa gayoy hindi siya magkamali sa kanyang mga pasya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nila, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang anak na wag munang pumanhik sa baryo hanggat hindi pa sila nagkakaayos. Dagdag pa niya na, mapanganib ang sitwasyon nila, lalo pat anak ng mangkukulam yung nakalaban niya. Dahil sa sinabi ni Oron, hindi naman maiwasang tumutol ng binata ukol sa kanyang ipinapagawa. Ayon dito, hindi sila mga duwag, kaya walang puwang sa kanilang mga sarili ang magtago at umiwas sa mga kalaban nila. Pagmamayabang pa nito na, kapag muli nitong nakita ang lalaking yon, hindi yun magdadalawang isip na kaharapin pa rin ito. Subalit nang marinig ni Oron ang sinabi ng kanyang panganay, dali-dali naman niya yung nilapitan, sabay hawak sa kwelyo ng damit nito. Paulit-ulit niya pa rin yung sinindak para naman kahit papaano magising yon sa realidad. Makinig ka. Binata ka na. Dapat alam mo na ang tama at mali. Hindi kita pinalaking basagulero. Kaya ayusin mo yung pamamaraan ng pag-iisip mo. Di ba palagi kong sinasabi sa inyo, maging mabait kayo sa inyong kapwa? Bigyan niyo sila ng respeto at gayon din ang maibabalik nila sa inyo. Anak, batid kong wala kang kaide-ideya sa kung sino ang kalaban mo. Mapanganib sila. Kaya kanilang patayin nang hindi nahahawakan. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo ang nais kong mangyari kung gusto mong mabuhay ng matagal. Alalahanin mo ang iyong ina na ilang taong naghirap para lang mapalaki ka. Payo ni Oron sa kanyang anak. Dahil sa kanyang sinabi, kahit papaano unti-unti naman yung natauhan. Maya-maya pa, nang wala na siyang sasabihin sa anak niya, mahinahon naman yung sumang-ayon sa mga bagay na nais niyang ipagawa rito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pangkaraniwan nilang buhay. Dahil sa pangyayari, kumalas na muna siya sa pagiging tanod para naman kahit papaano mabantayan niya ang kanyang pamilya. Kahit kasi hindi na niya nakikita si Ipang at ang pamilya nito, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala ukol sa mga bagay na pwede nitong gawin sa kanila. Para rin makasiguro sa kaligtasan ng kanyang anak, kung kani-kanino ng albularyo siya lumapit ng tulong, makahingi lang ng pangontra laban sa kulam. Meron namang mangilang-ngilang nagbigay, pero karamihan sa mga ito, tumatanggi sa kanyang nais mangyari. Ayon kasi sa iilang albularyo, hindi sila maaaring magbigay ng pangontra, lalo na kung wala pa namang nangyayari sa anak niya. Dagdag pa ng mga ito na, kung gusto niya talagang makatulong sila, isang beses sa isang linggo, ipakonsulta niya rito ang anak niyang panganay. Yun lang kasi ang magagawa ng mga albularyo upang masigurong hindi sila mauunahan ng mangkukulam. Alam niyo, Pinuno, ilang beses pa doong nakipagtalo itong si Oron, ngunit paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng albularyo, hindi yun basta-basta makakapagbigay ng pangontra sa kadahilanang masasayang lamang ito dahil wala pa namang ginagawa ang matanda. Matapos naman niyang maunawaan ang tungkol sa bagay na yon, halos 2 beses sa isang linggo, naglaan ng araw sila Oron para kumonsulta sa mga albularyo.
Dahil dito, ikinatuwa naman yon ng mga taong hinihingaan niya ng tulong, gawa ng ramdam na ramdam nila ang kagustuhan niya na mailayo sa panganib ang kanyang pamilya. Akala ni Oron matatapos na sa ganoong pangyayari ang mga nararanasan nila, pero nagkamali siya. Isang hapon, pagbalik naman nila sa bahay, matapos ang ginawa nilang pagkonsulta, meron siyang napansing kulay itim na butlig sa may bandang leeg ng anak niya. Noong una, inakala niyang kagat lang yon ng lamok, pero pagsilay naman niya dito ng malapitan, doon na siya unti-unting kinilabutan. Sa gitnang bahagi kasi ng butlig na yon, merong isang kakaibang insekto na nakaangkla ang pangil sa mga balat nito. Nasipat din niyang dahan-dahan yung gumagawa ng butas, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang hindi ito nararamdaman ng kanyang anak. Paglalarawan niya sa mga insektong yon, para itong garapatan ng aso na halos gadaliri na ang laki. Bagaman isang tumpok ang mga ito sa butlig ng kanyang anak, hindi ito basta-bastang naaalis dahil sa tindi ng pagkakakapit nito sa balat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto niyang imposible yung maalis, nagdesisyon naman siyang bumalik sa bahay ng albularyo. Hindi naman tumutol ang kanyang anak, gawa ng bakas sa kanyang pagmumuka ang matinding pag-aalala nito. Maya-maya pa, nang marating na nila ang bahay ng albularyo, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa mga nangyayari. Ipinakita niya rin dito ang butlig ng kanyang anak bilang patunay. Pagsilay naman ng albularyo ukol sa bagay na yon, maging ito man, halos hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Dahil dito, dali-dali naman itong kinuha ang salakot na nasa gilid ng pinto, sabay wika sa kanya ng, "Samahan mo ko. Puntahan muna natin ang babaeng yun. Kailangan natin siyang makausap. Baka sakaling meron pang ibang paraan. Sa oras na inumpisahan ko na ang panggagamot, hinding-hindi na ito mababawi pa." Nang marinig naman ni Oron ang sinabi nito, doon niya napagtanto kung gaano kaseryoso ang kinakaharap nilang panganib. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, nakarating naman sila ng ligtas sa tahanan ni Tandang Ipang. Nadatnan nila yon sa labas ng bahay nito. Merong sinasaboy na mga abo sa paligid. Dahil dito, agad naman nila yung tinawag para sana kausapin. Pero nang masipat nito ang albularyo, ito na mismo ang umiwas. Nang mapagtanto naman yon ang kasama niya, nagpumilit pa itong tawagin si Ipang, pero hindi na sila nito pinagbigyan. Maya-maya pa, pagpasok naman ito sa loob ng bahay, tanging ang asawa na lamang nito ang kumaharap sa kanila. Ayon sa lalaking yon, maraming iniisip ang asawa niya, kaya na may lahat ng taong nakikita nito na pagbubuntunan nito ng galit. Dagdag pa ng lalaki, wala silang dapat na ipag-alala dahil ginagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya, matigil lamang ang nagbabadyang kaguluhan sa kanilang mga panig. Ngunit pagkarinig naman ng albularyo sa sinabi nito, bigla naman yung nagmura, sabay sagot sa lalaking yun ang, "Huwag mo nga kaming pinaglololoko. Inumpisa na ng asawa mo ang pagpatay sa binatang yun. Kaya hindi siya ngayon namin makausap dahil alam niyang kalaban niya kami. Ikaw, sunod-sunuran ka lang sa asawa mo. Natural, gagawa ka ng paraan para hindi namin siya maunahan. Umalis-alis ka na sa harapan ko. Baka matagalan kita sa ulo."
Pagkarinig naman ng asawa ni Ipang sa sinabi nito, ngumisi lang naman yon, sabay talikod sa kanilang kinaroroonan. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay, padabog naman itong isinarado ang pinto na parabang nang uudyok pa sa kanila. Hindi naman nila ito gaanong pinansin. Sa halip, minabuti na nilang bumalik sa bahay ng albularyo upang isagawa ang paunang gamutan sa kanyang anak. Ilang araw pa ang lumipas magmula noong nagkaroon ito ng butlig. Hindi na gaanong nakatulog itong si Oron, buhat sa matinding pag-aalala para sa karamdaman ng anak niya. Dahil sa pangyayaring yon, aminado naman siyang napabayaan na niya ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Gayunpaman, pilit pa rin itong iniintindi ng kanyang asawa sa kadahilan ng alam naman ito ang tungkol sa totoong nangyayari sa kanilang tahanan. Dumaan pa noon ang 1 linggo. Labis-labis na ang pangangayayat ng kalunos-lunos na binatang yon. Sa sobrang tindi ng pamamaraan ng pangungulam ni Ipang, halos hindi na makita ni Oron ang dating itsura at kalagayan ng kanyang anak. Bukod kasi sa nakaratay na yon sa higaan, palagi lang din yung nakatagilid. Dahil sa mga butlig nitong oras-oras na pumuputok sa kanyang likod. Sa pagkakatanda ng anak niya, umabot sa 15 butlig ang tumubo sa likod nito. Bawat isa sa mga butlig na yon, gapuwit ng bote ang laki. Madali din yung uurin, lalong-lalo na pag hindi ito nalalapatan ng halamang gamot ng albularyo. Ayon nga noon sa matanda, ginawa na nila ang lahat ng pamamaraan pero hindi pa rin gumagaling ang mga sugat na yon. Ilang beses na rin silang nagpabalik-balik sa bahay ni Ipang, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nito pinakikinggan. Ang mas nakakabahala pa, imbis na makipag-ayos yun sa kanila, paulit-ulit pa sila nitong pinagbabantaan ng masama. Ayon sa matandang yon, hindi ito magdadalawang isip na idamay pati ang albularyo kapag napuno na ito. Dahil naman sa mga narinig ni Oron, doon niya nalaman na hindi talaga ito maghahanap ng paraan para makipag-ayos sa kanila. Halos maraming beses na din niya na yung pinagtimpian sa paniniwalang mapapagaling pa ng albularyo yung anak niya. Ngunit, araw pa ang dumaan, wala pa ring pinagbago sa kalagayan nito. Sa oras na sumasapit ang gabi, mas lalo ring lumalala ang nararamdaman nito. Ayon sa kanya na, gabi-gabi hindi sila noon gaanong nakakatulog dahil pagtungtong pa lang ng 6:00, mayat maya na ang pagsigaw nito, buhat sa nararamdaman nitong hapdi at kirot sa kanyang mga butlig. Minsan sinusubukan pa yung kamuti ng anak niya, pero pinipigilan yon ng albularyo. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Oron ang kanyang anak, nagdesisyon na siyang tapati ng albularyo ukol sa kalagayan nito. Sa estado kasi ng binata, napapaisip na siyang baka hindi na yon makaligtas. Kahit sino naman siguro, mapapaisip talaga ng ganon, lalo pat kitang-kita mismo ng sariling mga mata mo ang panganib na dulot ng kalagayan nito. Manoy, makakaligtas pa ba ang anak ko? Ilang linggo na siyang nakikipaglaban sa sakit na yan pero wala pa rin ako nakikitang magandang resulta. Tao lang tayo. Ang katawan natin merong mga hangganan. Baka naman natatakot ka lang sabihin sa akin na hindi mo na kayang pagalingin ang anak ko. Ayos lang yun. Nauunawaan naman kita. Seryosong wika ni Oron sa albularyo. Dahil sa kanyang sinabi,
Halos hindi naman ito magawang makasagot sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, seryoso namang inilahad ng matanda ang totoong kalagayan ng anak niya. Ginagawa ko naman ang lahat, Uron. Kaya sana magtiwala ka. Oo, inaamin ko sa ngayon, wala pa akong nakikitang lunas para sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, marami akong sinusubukang paraan. Basta magtiwala lang tayo sa desisyon ng nasa itaas. Ano man ang pasya nito, para yun sa ikabubuti nating lahat. Nang marinig naman ni Oron ang sinabi ng matanda, tahimik lang naman siyang lumabas sa loob ng silid nito. Sinubukan pa siya nitong tawagin pero hindi na siya nakinig. Maya-maya pa, nang makabalik na siya sa pamamahay nila, dali-dali naman niyang kinuha ang nag-iisa nilang tabak, sabay hasa nito sa loob ng kanilang tahanan. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang memorya ang tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng anak niya. Hindi naglaon, matapos naman niya yung hasain, agad naman niya yung ibinalik sa lagayan nito, sabay paalam sa kanyang asawa na meron lang siyang pupuntahan. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman yun tumutol, lalo pat ramdam din ito ang galit ni Oron sa matandang mangkukulam. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman niyang tinahak ang daan sa likurang bahagi ng bahay nila. Kahit napakasukal sa lugar na yon, hindi niya na yun ininda, gawa ng naniniwala siya, yun lamang ang nag-iisang daan para marating niya ang bahay ni Tandang Ipang nang hindi nito natutunugan. Malakas ang loob ni Oron na gawin ang bagay na yon dahil nasisiguro niya hindi nakatuon ang atensyon ng matanda sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, abalang-abala din yun sa paggawa ng paraan upang hindi ito basta-bastang matunton nung albularyong hinihingian nila ng tulong. Sa pagtungtong naman ng 10:00 ng gabi, tahimik na ang kanilang baryo. Lahat ng mga bahay na kanyang nadaraanan, alam niyang nagpapahinga na ang mga nakatira dito, kaya sa abot ng kanyang makakaya, pinilit niyang marating sa lalong madaling panahon ang bahay ng kalaban niya. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kubo na pinagtitirhan ng mag-asawa, tahimik naman niya yung minanmanan habang naghahanap ng daan papalapit dito. Alam niyang meron yung alagang aso, kaya inaasahan niyang hindi siya doon basta-bastang makakalapit. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, una niyang hinanap ang mga nagbabantay sa tahanan ng mangkukulam na yon. Kahit marami siyang nasagap na babala sa albularyo ukol sa mga kakaibang nilalang na nagbabantay dito, hindi siya doon nagpatinag. Naniniwala si Oron, mas malakas sa mga nilalang na yon ang kanyang nararamdamang galit. Makalipas pa ang ilang minuto, sakto naman ang pagsilay niya sa 2 aso na tumungo sa likurang bahagi ng kubo kung saan siya nakakubli. Maya-maya pa, nang mapansin niyang papalapit na yon sa kinaroroonan niya, dali-dali naman niya yung ginapang, sabay hawak sa bunganga ng isa sa mga ito, habang walang habas naman niyang pinagtatataga yung asong hindi na niya nahawakan. Pagtarak naman ng kanyang itak sa ulo nito, agad din naman yung bumagsak na siyang naging sanhi upang mabilis namang mapaslang ni Oron ang asong hawak-hawak niya. Matapos ang pangyayaring yon, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat dahil hindi niya na ito nabigyan ng pagkakataon para makatahol. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kubo ng matanda, marahan naman niyang pinunasan ng kanyang itak habang paulit-ulit na inaalala ang kalagayan ng anak niya.
Ginusto niyo to. Huwag niyo akong sisihin sa mga magagawa ko. Galit na wika ni Oron sa kanyang isip. Matapos naman niya itong masabi, agad naman siyang tumayo habang maiging naghahanap ng daan papasok sa bahay na yon. Akala niya, yung mga aso lang ang nagbabantay sa bahay ng mangkukulam, pero pagpasok niya sa loob nito, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang masilayan ang iba't ibang uri ng nilalang na walang patid na umiikot sa bakuran ng bahay nito. Ayon kay Orona, bukod sa mga lumulutang na kabaong, may mga nasisipat din siya doong mga itim na kaluluwa na sinasabayan naman ng mga taong kabayo na halos hindi niya mawari kung ano. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay yung mga kandilang lumulutang na parabang hawak yon ng kung anong nilalang. Sa isang iglap, bigla naman siyang binalot ng takot sa katawan. Ngunit nang muli niyang maalala ang sitwasyon ng kanyang anak, lahat ng kanyang iniisip na takot, bigla na lamang nawala. Sa isip-isip noon ni Oron, na kung aatras siya sa puntong yon, maaaring ang magiging kapalit nito ay ang buhay ng kanyang anak. Siyempre, bilang isang responsableng padre de pamilya, trabaho niyang pangalagaan ang kanyang mga supling sa abot ng kanyang makakaya. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa mga nilalang na yon, napapasugod na sa kanyang kinaroroonan, matapang naman niya itong sinalubong, bit-bit ang kanyang itak. Kahit alam niyang hindi yun masasaktan, pilit niya pa rin yung pinagtatataga hanggang sa dumating ang puntong magtagumpay na siyang makalapit sa mismong bahay nito. Paghawak naman niya sa dingding ng pamamahay ng mangkukulam, lahat ng mga kaluluwa at elementong sumusunod sa kanya, paisa-isa na ring naglalaho. Nang mawala na ang mga ito, doon pa lamang niya narinig si Ipang na abalang-abala sa pag-uusal. Dala naman ang kanyang kuryosidad, marahan naman niya yung sinilip sa siwang ng dingding, kung saan doon bumungad sa kanya ang matanda na nakaluhod sa isang altar, kung saan meron doong mga nakatirik na rebulto ng kung sino-sinong demonyo. May mga itim na kandila ring nakasindi, kalakip ang iilang sinulid na kulay pula at puti. Napansin din niya ang hawak-hawak nitong manika, kung saan walang patid nitong tinutusok gamit ang isang karayom na halos 6 na milimetro ang haba. Ayon kay Orona, habang ginagawa yun ni Ipang, may mga kataga itong binabanggit na halos hindi naman niya maunawaan. Ang mas nakakapagtaka pa, sa tuwing sinasambit yon ng matanda, pakiramdam niya parang nahihilo siya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nasilayan, hindi siya gaanong nagpasindak. Sa halip ang ginawa niya, ipagpatuloy ang mga bagay na kanyang binabalak. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, napagtanto naman niyang tulog na ang asawa nito. Dahil sa pangyayaring yon, naisip niyang yun na ang pinakamagandang pagkakataon para paslangin ang matanda. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinara ang trangka ng pinto sa likurang bahagi ng bahay nito, at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtakbo patungo sa kinaroroonan ng matanda. Nang mapansin naman siya noon ni Ipang, huli na ang lahat. Sa sobrang pagkagulat nito, hindi na yon nakapagsalita, dahilan para matagumpay yung mataga ni Oron sa dibdib. Pagbagsak naman ito sa sahig, agad naman niyang hinalughog ang bahay nito, kung saan hindi naglaon, nakita na rin niya ang silid na pinagpapahingahan ng asawa nito. Kagaya ng kanyang plano, walang awa niya rin yung pinatay, damay na rin pati ang anak nito. Maya-maya pa, nang magawa na niya ang kanyang hinahangad, dahan-dahan naman niyang binalikan si Ipang
bitbit ang ulo ng asawa nito at anak. Paglapag naman niya nito sa sahig, kitang-kita naman niya sa mga mata ng matanda ang halos hindi maipaliwanag na galit nito sa kanya. Nang mapansin naman yun ni Oron, agad naman niyang kinaladkad ang katawan nito papalabas habang nagwiwika sa matandang yunang. Hindi ko ginusto na mangyari ito. Pinilit niyo ako. Kayo nagbigay sa akin ng dahilan para patayin ko kayong lahat. Ilang beses ako nagmakaawa sa inyo. Hindi kayo nakinig. Porket kayo may kapangyarihan, inakala niyong lahat ng tao madadala ninyo. Pasensya na kayo. Nagkamali kayo ng kinalaban. Hindi akong tipo ng ama na magpapabaya na lang. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nagpumiglas ang matanda na para bang gusto pa nitong makipaglaban. Pagdating naman nila sa labas ng bahay nito, walang awa naman niya yung ibinalibag sa lupa na siyang naging sanhi upang mapahabol na yon ng hininga. Alam ni Oron na hindi na ito magtatagal. Pero ang hindi niya noon maunawaan, bakit parang hindi ito natatakot sa kamatayan. Sa pagtitigan naman nila ni Ipang, laking gulat na lamang niya nang bigla itong ngumisi, sabay sagot sa kanya ng, "Masaya ka dahil napatay mo kami?" "Hindi kami nag-iisa. Isinusumpa ko sa mismong bangkay ko. Habang buhay kang magtatago sa takot." "Ang parusang yan, Oron, higit pa sa kamatayan. Magmula sa araw na ito, pagsisisihan mo na hindi pa binawi ng Panginoon mo ang iyong hininga." Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman itong sinugatan ng kanyang palad, sabay lapat nito sa lupa. Nang magawa na yon ng matanda, segundo na lamang ang dumaan bago yun bawian ng buhay. Nang mamatay na ito, may umihip na malakas na hangin na siya namang nagbigay kilabot sa kanyang buong pagkatao. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na siyang tumakas para magtago sa mga karumal-dumal na kaganapang kanyang ginawa. Bago pa man noon tumungtong ang 2:00 ng madaling araw, bumalik si Oron sa bahay ng albularyo na nakabihis na. Sa estado niya nga noon, parang wala man lang nangyari. Ngunit nang masipat naman siya ng albularyo, agad naman itong napansin ang kakaiba sa kanyang mga mata. Dahil dito, pasimple naman siya nitong tinapik sa kanyang balikat, sabay wika ng, "Kakaiba na ang iyong mga mata. Batid kong meron kang ginawa. Siya nga pala, hindi ko na nararamdaman ang presensya ni Ipang sa katawan ng iyong anak. Maaaring iniwan niya na ito. O hindi naman kaya'y may pumatay sa kanya. Oron, kilala kita. Alam kong gagawin mong lahat para sa pamilya mo. Pero itong ginawa mo ngayon, magbibigay ito ng matinding dagok sa inyong lahat. May batas ang Diyos. Dapat hinayaan mo lang siyang magparusa sa mga nagkasala sa Kanya. Kailan may wala tayong karapatan na pangunahan ng Kanyang pasya." Nang marinig naman ni Oron ang sinabi ng matanda, napilitan naman siyang umamin sa mga pagkakamaling kanyang ginawa. Ayon sa kanya, ginawa niya lamang ito para sa buhay ng kanyang anak. Labag man yun sa kanyang loob pero wala na siyang pagpipilian. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin namang inilahad ng albularyo na hindi lang nag-iisa itong si Ipang.
Ayon dito na, bukod sa lahi nitong mangkukulam, nagmula din yun sa lahi ng mga aswang. Sa katunayan, gabunan ang ama ni Ipang na namumugara naman malapit sa kanilang baryo. Madalang lang din yun kung bumisita sa mga anak nito, pero malakas ang kutob ng albularyo na natunugan na ng nilalang na yon ang tungkol sa mga nangyari. Araw na lamang din ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na, kahit umalis pa sila sa baryo, hindi rin yun sapat para malagay sila sa tahimik. Malakas kasi ang pang-amoy ng mga gabunan, kaya kahit saan mang lupalop ka pumunta, masusundan at masusundan ka ng mga ito. Ang mas ikinababahala pa noon ng matanda ay ang maaaring pagduda sa kanila ng kanilang mga kababaryo sa oras na pinili nilang umalis. Bukod sa pamilya ni Ipang, tutugisin din siya ng batas, kaya paniguradong sa lalong madaling panahon, mahuhuli siya ng mga ito. Nang maunawaan naman ni Oron ang sinabi nito, halos hindi naman niya mapigilang mapaiyak buhat sa bigat ng kanyang problema. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan ng matanda, tinapik lang naman siya nito ng 3 beses sa kanyang balikat habang inilalahad sa kanya na hindi siya nito iiwan. Dagdag pa nito na, anuman ang kanilang problema, bukal sa loob niyang damayan sila. Matapos naman yung marinig ni Oron, mariin naman niya yung pinanghawakan. Kinabukasan, pagising naman nilang mag-anak, agad naman silang nagimbal ukol sa mga pangyayaring naganap sa bahay ni Ipang. Lahat ng mga taong nakiusyoso sa lugar na yon, gulat na gulat sa mga nangyari, gawa ng hindi nila sukat akalain na mangyayari yon sa pamilya na kanilang kinakatakutan. Sa kasagsagan naman ng pag-alam kung sino ang salarin sa pangyayaring yon, isa sa mga napagdudahan itong si Oron. Bukod kasi sa meron silang alitan ni Ipang, naniniwala din ng mga ito na ang matandang babae ang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang anak. Subalit, nang marinig naman niya ang mga usap-usapan, pilit naman niya yung itinanggi. Pinatotohanan din yon ng albularyo, dahilan para lubayan siya ng mga ito. Subalit sa paglipas pa ng mga araw, habang unti-unting gumagaling ang kanyang anak, meron na silang napapansing mga dayo sa baryo nila. Nasa 7 katao ang dayong yon at pawang matatanda na. Malaki rin ang pagkakahalin tulad ng wangis nito sa yumaong si Ipang, kaya doon nakumpirma ni Oron na kamag-anak yon ng mangkukulam na kanyang pinaslang. Sa loob ng halos 3 araw na pamamalagi ng mga panauhing yon, may mga naiulat na pangyayari ukol sa pagkawala ng mga bata sa lugar nila. Hindi lang yon, dumami na rin ang pamilyang nag-aaway-away na parabang madaling uminit ang dugo ng mga ito. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin yun pinansin nila Oron sa takot na baka yon ang magiging daan para makilala sila ng mga nilalang. Akala niya habang buhay silang makakatago sa poder ng matanda. Pero dumating ang isang araw na bumisita sa pamamahay ng albularyo ang isang matandang lalaki na kabilang sa mga pinaghihinalaan nilang kamag-anak ni Ipang. Uugod-ugod na yon kung maglakad. Pero ayon sa albularyong tumutulong sa kanila, hindi yon ang totoong anyo nito. Pagpasok naman ng matanda sa pamamahay ng kaibigan ni Oron, halos manginig naman ang kanilang mga katawan dahil sa pagyakap sa kanila ng nakakapangilabot nitong presensya. Bagaman punong-puno ng pangontra ang buong paligid, hindi man lang nito naaapektuhan ang matandang yon. Sa bawat ginagawa din itong pagbagsak ng tungkod nito sa lupa,
meron silang naririnig na malalakas na dagungdong sa ilalim nito, na para bang may mga nagsisitakbuhang doong mga elemento. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating naman ng nilalang sa entradang pinto ng bahay ng albularyo, agad naman nila yung sinalubong kahit hindi nila mawari kung ano ang kanilang gagawin. Pagsilay naman ng nilalang sa kanya, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding galit na para bang gustong-gusto na siya nitong lapain. Maya-maya pa, nang akmang kakausapin na yon ng albularyo, bigla naman yung napadura sa lupa habang pilit na sumisingit sa mga bagay na sinasabi nito. Wala akong panahon para makinig sa inyong paliwanag. Kaya ako naparito. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Alam niyo, humahanga ko sa anak kong yon. Marami na yung pinatunayan sa buhay. Ang tanging kahinaan niya lang talaga ay ang pisikal na kumbate. Ngunit, hindi ko yun inisip dahil kampante akong iwan siya sa piling ng kanyang asawa. Matador ang asawa ni Ipang, kaya nagulat ako sa mga nangyari. Maaaring nagpapahinga yon nung pinatay nyo. Hindi sana ako makikialam kung patas ang inyong naging laban. Subalit nandaya kayo, kaya manghihimasok ako. Akala mo ba, iho, makakaligtas ka sa amin? Humingi pa kayo ng karagdagang tulong kung gusto nyo talagang makita ang digmaang hinahanap ninyo. At nga pala, huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya mo na may baluktot na pag-iisip. Para sa akin, sino man na nakagawa ng kasalanan, siya lang ang dapat panagutin. Seryosong wika ng matandang gabunan. Nang marinig naman ni Oron ang sinabi nito, halos mapalupasay naman siya sa lupa, dala ng matinding takot na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, nang akmang tatalikod na yon sa harapan nila, napilitan namang sumagot doon ang albularyo, pero sa kasamaang palad, hindi na yon nakinig. 2 araw pa ang lumipas, bigla na lamang nawala si Oron, kasama ang albularyong yon. Ang tanging nadatna ng anak nito sa bahay ng matandang tumulong sa kanila ay ang mga bakas ng dugo, senyales ng malagim na insidente na nangyari sa bahay nito. Wala mang makapagsabi ukol sa kinahantungan ng buhay ni Oron. Naniniwala ang kanyang mga anak na pinatay yon ng ama ni Ipang. Gayunpaman, kahit hangad nilang humingi ng hustisya ukol sa pagkamatay nito, hindi na nila yon ninais pa. Medyo nababahala rin kasi sila na baka bumalik pa sa kanilang lugar ang gabunang pamilya ni Ipang. Sa paglipas pa ng panahon, kahit papaano tumanda naman ng normal ang panganay niyang anak. Para hindi nabalutin ng takot ang kanilang pamilya, sa abot ng kanilang makakaya, kinalimutan nila ang mga nangyari. Lumipat na rin sila ng lugar para makapagbagong buhay. Ngunit, kahit saan man sila dalhin ng tadhana, kailan may hindi nila malilimutan ang palaisipang pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Para sa panganay ni Oron, napakasakit ng pangyayaring yun sa buhay nila. Pero wala naman silang magagawa. Ano naman kasi ang laban nila sa mga gabunan, gayong ordinaryong tao lamang sila. Magpahanggang sa ngayon pinuno, hinding-hindi pa rin malilimutan ng panganay niyang anak ang mga nangyari sa nakaraan, lalong-lalo na nung binisita ang padre de pamilya nila ng gabunang ama.
ni Tandang Ipang. Okay. Opinion ko sa kwento. Ganda ng t-shirt ko. Divino. Di ba? Ganda. Nasa ano natin yan ha? Tsaka tong kwintas oh. Nasa Shopee natin yan. Baka trip ninyo, pwede kayo umorder. Masasabi ko lang sa kwento na yon, ang gulo eh. Kasi isipin ninyo paano niya napatay yung anak nung gabunan? Meron pa palang asawang parang, ano bang tinawag doon ng tatay niya? Matador ba yun? O ano bang tawag doon? Di ba kaya nagtiwala yung tatay ni Ipang na bumukod sila sa pamilya kasi nga may napangasawa si Ipang na parang mananabas din yata. Basta parang killer din yun. Pero napatay kaagad ni Oron, 'di ba? So, pinagtataka ko lang, walang special na kakayahan si Oron, pero kaya niyang kumitil ng buhay nung parang killer din na napapanig sa kaliwa. Well, wala naman sinabing aswang. Pero malakas yun, di yun basta-basta kasi hindi papayag yung tatay na gabunan ni Ipang na humiwalay sila kung hindi yun ganun katindi. 'Di ba? So, hindi ko alam kung merong hindi nabanggit na kakayahan sa kwento na to si Oron, o binasbasan ba ng albularyo itong si Oron para makitil niya yung buhay nga ni Ipang tsaka yung asawa ni Ipang, di ba? Kahit nga maski si Ipang alam ko, mararamdaman niya na paparating na si Oron. Pero hindi, napatay niya kaagad ng ganong kadali. Pero syempre, gaya nga sinabi ni Ipang, na hindi porket napatay siya, na nakuha yung buhay niya, mabubuhay na sa masaya tong si Oron kasi nga nakaganti na eh. Hindi niya alam, meron pa palang paparating na mas matinding unos. Yun nga yun, yung tatay ni Ipang. Kaya ending, kala ko okay na, nakabawi na, patay din pala yung bida natin. Pero kasi, pinagtataka ko rin, isa pa, kung namatay si Oron, tsaka yung kasama niyang manggagamot, sino nagkwento? Diba? Yun yung mga medyo naisip ko lang sa kwento na to, na alam ko namang mananatiling palaisipan, kasi nga, isa lang yung kwento natin. Hindi naman siya series, hindi naman siya mahaba, isa lang rin yung sinint. So, alam ko, karamihan sa inyo, mapapaisip ko ano nangyari. Tsaka karamihan din sa inyo nagtataka na kung bakit nandito yung mukha ko habang nagbibigay ako ng opinion. Na meron pa tayong buhok ng tikbalang dito na napakarami. Ewan ko lang, di ba tayo swertehin. Kasi ito rin magiging bagong format natin. Experiment lang to. Dito ko muna sa Anghel ginawa, pero gagawa rin tayo sa Pinuno na palagi nyo na makikita yung mukha ko. Tsaka yun nga, yung mga suot natin na merch, ito yan, sa Shopee yan. Itong Divino na t-shirt, ganda nito, sobrang limited na lang. Ganda ng kulay, fit na fit. Makikita yung bakat ng katawan nyo rito, lalo na sa mga kalalakihan at sa mga babae nating subscribers na talaga namang balingkinitan, no? Kaya bagay na bagay sa inyo to. Pero yun nga, yun lang yung masasabi ko sa buong kwento na sana may konti pang detalye, no? Para, alam nyo yun, hindi tayo masyado mapaisip. Tsaka, sana magkaroon tayo ng series. Bagsakan na natin ng series. Malay ninyo, yung next natin upload, series na. 'Di ba? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Ang